Let us open our Bible on Psalms 9 verse 20. Praise the Lord. Put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. Yeah. Napakahalaga na magkakaroon po ng fear ang mga tao sa sanglibutang ito sa totoong dapat nating katakutan. Yung Diyos na lumalang sa lahat, na may kapangyarihan magbuhay, may kapangyarihan magpatay, may kapangyarihan magkaloob, at may kapangyarihan magbawi, may kapangyarihan sa lahat. Put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. Na kailangan malaman ng lahat ng mga tao sa mundong ito na sino man sa mundong ito ng mga tao ay talagang manatili siyang tao. Ibig sabihin niyan, hindi pwedeng i-idolize ang tao, hindi pwedeng sambahin ang tao, hindi pwedeng ibunyi ang tao, hindi pwedeng ang tao ay purihin and whatever. Tao lang din yan. Alikabok lahat. Mamamatay. Ito lahat. Merong isang hindi namamatay. Merong isang forever. Merong isang naglalang sa lahat. Siya lang ang dapat nating purihin, luwalhatiin, dakilain, sambahin, paniwalaan, at paglingkuran ng buong puso, higit sa lahat. Alam nyo ba sa buong mundong ito, napakarami ng mga nations and people who are worshiping idols. I try to scan the pictures in Thailand and Myanmar and part of China. I saw Buddhas tumbled. I saw shrines of their gods destroyed, ruined. I saw tall buildings collapse. So, ito lang ay pinapakita ng Diyos sa buong mundo that there is no such God but the one who bring reconciliation, the one who brought salvation to mankind is no other than Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala nang iba. Kaya sinabi dito, put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. Parang mga tao doon pupunta sa totoong Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Wala nang ibang nagdala nito sa atin sa lupa. Because God is in heaven. At ang kailangan ng magpunta dito sa lupa must be from heaven. Wala nang ibang galing sa langit who was born through a virgin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He brought the truth. Dinala niya ang katotohanan. Kaya ito na ngayon ang result ng prayer natin. Lord Jesus, shake nations. Ugain mo ang mga bansa that their desire will be upon God, the true God, not the gods, not the idols, not the dead gods, but the living God, the true God, the genuine God. Sinishake niya ngayon ang mundo. And this shake will continue until people will be awakened. That is the result of our prayers. Praise the Lord. Kaya kinakailangan talaga maghanda ang bawat isa. Let us be ready always for His use, for His works, for His ministry. Kasi gusto ng ating Panginoong Diyos, baliktarin ang utak at ang puso ng tao, papunta sa Diyos na totoo. Kaya ginagawa ng Diyos, ipapakita niya that these gods whom they believe, whom they worship, they are not the real gods. Tingnan mo yung nangyari sa buhay sa people of Israel.
the Philistines. Yung Ark of the Covenant na naagaw ng mga Philistines, dinala nila doon sa house of Dagon or Dagon. Sino si Dagon? Yun yung idol nila napakalaki. Yun yung kanilang sinasamba at ginagawang Diyos. Di ba? Si Dagon na tumbled. Hanggang ilang beses nilang itinayo, tumbled na naman. Nabasag siya hanggang nalugmok siya sa ground. So, gusto ng Diyos na ang takot ng tao doon sa totoong Diyos, hindi sa tao na ginawang estatwa, who is Buddha. Buddha, who was born in Nepal. Buddha, who died in India. Until now, he never been resurrected. Di pa na-resurrect. Ngayon, yan ang ginagawa nilang, punta ka ng Thailand. Doon mo makikita ang large sizes of Buddha. May Buddha na kahiga na napakalaki na gold ng kulay. May Buddha na pinatungtong nila sa bundok na napakalaki. Ang mga shrines nila, beautifully made. See? Pero sinira ito ng Diyos to show na gusto ng Diyos. Dito kayong maniwala sa akin. I am God which is in heaven. And I extended my hand to the world. In-extend ko yung kamay ko sa mundong ito to save you. To tell you the truth that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. And that is how Jesus Christ made. Yan ang ginawa ni Jesus sa atin. Nilinis niya ang tao. Tingnan mo yung Jerusalem's entry. Nilinis niya ang templo. Gusto ng Diyos malinis yung templo. Ang templo ang tao. It is not the infrastructure building. The infrastructure building is for the people to worship the invisible God. God doesn't need any temple, building, infrastructure, but it is we, the people, who need it. Nilinis niya ang templo, tayo, para makabalik ang Diyos sa tao so that the Spirit of God may dwell. Diba? Sinabi doon, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you, and whosoever defileth the temple of God, him God shall destroy. So meaning to say, itong nangyayari sa mundo, paglilinis ito sa utak, sa puso ng mga tao, that God must be worshipped, not idols, hindi mga Diyos-Diyusan sa mundong ito. Gusto ng Diyos makipag-covenant sa tao . What can the idols do? Ano magagawa ng mga idols? They are dead. Dinescribe na nga yan sa Bible. Even God Himself, ayaw niyang maggawa natin siya ng rebulto. Even God Himself, kung makita mo yung araw, buwan, you should not worship them. They are just creatures of God. The true God is in heaven, and He is living God. Praise the Lord. Kaya gusto ng Diyos makipag-covenant sa tao. Kaya kailangan mo nang ipakita ng Diyos sa buong mundo that gods are gods, not real God. They cannot save you. They cannot even bring you to eternal riches and eternal life. But the real God can do it to anyone. Kaya gusto ng Diyos makipag-covenant sa tao. And what kind of covenant is that? Everlasting covenant. Covenant that is something like agreement between God and man. God said, if you believe me and obey me and submit yourself to me, I will bless you with eternal life. And habang nandito kayo sa sanglibutang ito, I will never leave you nor forsake you. Praise the Lord. Basahin natin anong sinabi dyan sa Jeremiah 32 verse 40. Praise the Lord. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not
depart from me. See? God can do such agreement with man. Gumagawa siya ng agreement sa tao. If you believe me, if you obey me, I will bring you into my everlasting kingdom. If you believe me and obey me, your soul that never dies, I will bring it into my kingdom to spend his eternity. I am not willing that any of you will go to hell. Yan ang Diyos na totoo. Makakagawa siya ng covenant, makakagawa siya ng agreement sa tao. Kaya yan ang gusto ng Diyos. I will make an everlasting covenant with the people. I will not turn away from them to do them good. I will put my fear in their hearts that they shall not depart from me. He can do good. Ang Diyos makakagawa ng lahat. Siya yung may kapangyarihan. Siya yung mayroong kalakasan na makakagawa para sa ikabubuti ng tao, both temporal and eternal. Gods are still gods. And this is now how God destroy the gods of the world. Ito na, sinisira na ng Diyos ang mga idols sa mundong ito. Para yung mga prophets, yung mga servants na gumagawa, nagpo-promote ng mga idols sa sanglibotang ito, must repent. Must turn to God, the real and the genuine God. Kaya, He will destroy idols. Basahin natin. Ezekiel 30, verse 13. Praise the Lord. Thus saith the Lord God, I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph. And there shall be no more a prince of the land of Egypt, and I will put a fear in the land of Egypt. Yeah. See? Sisirain ko ang mga Diyos-Diyusan. Pahintuin ko yung kanilang mga imahen. You try to scan the pictures over Myanmar, over Thailand, over partly of China. Pinakita doon ang mga shrines. Pinakita doon ang mga idols, tumbled, broken. They are not gods. And this is how God will destroy it, as what He said. Para wala na mga imahen, no more images na i-worship. Hindi lang imahin ang i-destroy ng Diyos, even the prince, yung mga taong wino-worship ng mga tao, yung mga taong masyadong tinitingala ng mga tao, sisirain niya kasama yan. Para wala ng ibang sambahin, ibang yukuran, ibang sundin at paniwalaan, isa lang. Yun lang, nasa langit na lumalang sa atin lahat. He must. He is the only worthy to receive glory, honor, riches, power, lahat na. Siya lang ang worthy, wala nang iba. Thus saith the Lord God, I will also destroy idols. I will cause their images to cease out of Noph. And there shall be no more prince of the land of Egypt. I will put a fear in the land of Egypt. Sample lang yung Egypt. Kasi the first country on earth that was civilized was Egypt. And there are more countries today in this world na lampasan na yung Egypt. So this is repairing all big countries and nations na dapat walang sambahin na tao, na leader, na sino man sa mundong ito. Walang idols na dapat itayo sa kanilang bansa. Let have only one truth and living God na dinala ni Jesus Christ sa atin. Praise the Lord. Tingnan mo, sinabi ni Lord Jesus Christ, sino nakakita sa akin, nakakita sa Ama.
Because He brought God. Dinala niya ang totoong Diyos dito sa mundo. At talagang ginawa niya yan. He forgave sins. He stilled the storm. He healed blind, lames. He resurrected Lazarus. That is living God. Praise the Lord. Kaya, this gospel must be preached to all the world. This gospel must be proclaimed all over the world. Hindi mahihinto ang pag-shake ng Diyos sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi mahihinto ang pag-destroy ng mga idols. Hindi mahinto yan until people will have the covenant with the true God. God Himself will make covenant with the people of the world. Praise the Lord. Nung una, Egypt was so famous. Egypt was so civilized. Nung una yan, sa ancient time. Ang Pharaoh doon, sinasamba na ng mga tao. Prime Minister nga, kita mo si Joseph noon. Mga tao nag-bow down. Because that is the image of Egypt. So, anong gusto ng Diyos sa mundong ito? Let there be one God to be worshipped. Let there be one true God to be recognized. Wala ng iba. Sabi ko nga kagabi sa prayer meeting, malaking ministry ito. This is the greatest ministry ever on earth because this is the Creator's ministry. Na isi-shake niya ang mga nations. Isi-shake na ang mga worshiper of idols. Gigisingin niya. Sisirain niya ang lahat ng mga spirit of princess sa sanglibotang ito na nagmamalaki, nagmamayabang. Kahit sinong leader sa mundong ito na tinitingala ng tao, they are still men. Tao pa rin sila. Basahin natin. Isaiah 31 verse 3. Praise the Lord. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. Yan. Walang makakatayo na tao sa mundong ito. Walang makakatayo na leader sa sanglibotang ito. Kahit tutulungan pa siya ng mga tao, silang lahat na tumutulong shall be destroyed altogether. Para wala nang i-worship ang tao, wala nang titingalain ang tao na tao. Only one. Tingnan mo, naalala niyo si King Herod? Instantly, patay. Because people are treating him as God. Sa speech niya lang, people are saying, oh, that is the voice of God. But, anong ginawa ni Herod? Hindi niya binigay ang honor and glory to God. He accept it with his pride. O kaya, pinatay siya ng Diyos para wala ng taong gagaya sa kanya. Lahat ng mga idol, sisirain ng Diyos para wala nang maging idolaters sa mundong ito. This is how God will do it. Kaya binasa ko yung profile ng Thailand, 93, something like that percent are Buddhists. Sino ditong Buddhist na niligtas ni Jesus and he forsook Buddha and embraced Jesus? Di ba si Mr. Yap Iping? Sabi niya mismo, I'm no longer Buddhist. It was not Buddha who saved me, who saved my life, who cured me. I pray to Buddha, no answer. But dumating yung servant ng Diyos, ni Lord Jesus Christ. He saved my life. Kaya, punta siya ng punta doon sa simbahan. Pinakita niya that he worshiped Jesus. He praised Jesus,
who brought true salvation sa kanyang buhay. Kaya walang mga tao sa mundong ito must be worship. Walang mga leader sa sanglibotang ito must be honored. But only one, ang Diyos lang. Yan ang ginagawa ng Diyos ngayon sa mundo. Sinasabihan niya ang mga tao, pinapakita niya. Lahat idols, tumbahin ko yan lahat. Lahat ng mga leaders, kunin ko sila para ang tao hindi na mag-worship ng leaders, hindi na mag-worship ng idols. Dito lahat sa akin. Basahin pa natin. Ezekiel 28 verse 2. Praise the Lord. Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God in the midst of the seas. Yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. Ayan. Prince of Tyrus, ang Panginoong Diyos nagsalita. Ito yung genuine God who created everything. Dahil ang puso mo nagpataas at ikaw nagsabi, ikaw ang Diyos. Ang kiniklaim niya, it is not the idols. Ang kiniklaim niya, the God in heaven. I sit in the seat of God. He is referring to God in heaven, the Creator. In the midst of the seas, yet thou art man, and not God. Though thou set thine heart as a heart of God. Tao ka pa rin. Kahit isi-set up mo yung sarili mo as God, tao ka pa rin. Unlike Jesus, He is God. Praise the Lord. Kaya nga, there are three that bear record in heaven. Father, Word, and Holy Spirit. They are one. Father, the Creator, the living God, our Heavenly Father. Word, who became flesh, that is Jesus Christ. Holy Ghost, that is the Spirit of God, and they are one. Yan ang totoo. Yan ang legit. Yan ang genuine. Praise the Lord. Yan ang dapat nating sambahin kasi dinala niya na sa atin ang enlightenment na ang katotohanan. Tingnan mo si Kibuloy. Nung kinlaim niya na siya ang owner of the world, hindi nga niya kayang palabasin yung sarili niya sa kulungan ngayon. Pinahiya siya ng Diyos. There is no such man na magmamayabang sa sanglibotang ito who claim the title of God na hindi niya ibagsak. Di ba nag-preach ako dito? Walang mabuti sa kanya, but should humble. Humble. Lord, forgive me. For I uttered it, I am the owner of the world. Pagmamatayan, saan yung ownership niya sa world? Pag may mag-assassinate sa kanya, anong kapangyarihan niya? Tao pa rin yan. Kaya let no man claim as God. There is only one who is worthy to take that title, that true and genuine God, which brought by Jesus Christ sa mundong ito. Praise the Lord. Pag mamatayan, di yan makabuhay sa sarili. Buti pa bago mamatay ang tao na yan, mag-humble muna. Wala nang ibang better sa kanya, wala nang ibang the best way sa kanya. Humble. Tingnan mo si Nebuchadnezzar. Sa tigas ng puso, sa tigas ng utak niya, hindi siya natablan until 7 times pinaranas ng Diyos sa kanya. Naging insane siya. Doon siya nagtulog sa damuhan. Hanggang umaba yung buhok niya, parang leon. Yung mga kuko niya, parang eagle's claw. 7 times. Nung nag-humble siya, binalik ng Diyos sa kanya.
Meaning to say, there is true and genuine God, the giver of all things. You do not claim it. Praise the Lord. Huwag mong i-claim. Siguro, piling na ni Kibuloy, siya na pinakamayaman na pastor. Piling na niya, nakatayo na siya ng dome. Piling na niya, meron na siyang imbakan ng gold kung totoo man yan. Nagmataas na. No. You are still man. Pag namatay ka, you are still man. You cannot resurrect your own self. You are just man. Di ba sinabi dito? Kung papatayin ka na, dahil tao ka lang din. Basahin natin yan. Ezekiel 28 verse 9. Praise the Lord. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God, that thou shalt be a man, and no God in the hand of him that slayeth thee? Yeah. Nagpapaka-Diyos ka. Sige daw. Sige nga. Sabihin mo nga. Pag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, sabihin mo nga, you are God. Tingnan natin. Maligtas mo yung sarili mo kung Diyos ka. Tingnan mo si Lord Jesus, dahil hindi pa napapanahon matupad yung nakasulat that He must suffer, He must be scourged, He must be mocked, and He must be killed. Dahil hindi pa panahon. Di ba nung kinulner siya ng mga tao, He was able to escape. Praise the Lord. Because Jesus said, my time is not yet at hand. But when the time is already at hand, di ba hinarap niya? That is the God, the true God. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? Tao ka lang ha? Magpo-proclaim ka na Diyos ka, ngayon nasa kamay ka na ng killer mo. Sabihin mo pa rin, Diyos ako. But thou shalt be a man. Tao ka pa rin. And no God, you are not God, in the hand of him that slayeth thee. Yeah. Kailangan talaga ang lahat matakot sa totoong Diyos. Praise the Lord! Okay, sambahin mo na yung tao, tapos yung tao, dahil sinasamba na ng mga membro, magkiklaim na ngayon. Meron ng claim sa titulo ng Diyos. Ay, ibagsak ka talaga ng Diyos. Ipakita talaga ng Diyos, hoy, you are not God, you are not the owner of the world. Di kinulong, di nga makatakas. Lalo't na kung darating na mamatay na yan, hindi talaga yan mabubuhay. Mas mabuti pa, mag-humble na lang. Kung mamatay man, is gain. Praise the Lord. So, warning ito ng lahat sa atin. Lahat na tamaan ng malaki, ay grabe yung 7.7 intensity earthquake. Makita nyo lang yung mga video coverage ng mga, kasi mga tao ngayon, may mga cellphone, may mga camera, may mga wifi, may mga data. Pag nag-record ka ng event, pwede mong i-post yan sa FB or sa YouTube. Kita, daming grabe yung mga buildings na bumagsak. 3,000 na ang na-retrieve na mga patay, but expected it will rise. Kaya, God shook the country who are idolaters para i-turn ang heart nila sa totoong Diyos. Praise the Lord. Yan ang dapat. Basahin natin yung nangyari kay King Herod, Acts 12:22-23. Praise the Lord. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. Yeah. You cannot give glory to God at the same time you claim to be as God. Diba? Hindi pwede magbibigay ka ng glory sa Diyos, and yet at the same time you claim to be as the owner of the world. You claim to be as the Father, to be as God. You are taking place. Kinukuha mo na yung lugar ng Diyos. Ipatunay ko yan. Tao ka lang, Mr. Kibuloy, who is claiming the owner of the world.
Paniwala naman yung mga membro. Parang hindi nagbabasa ng Biblia. Wala nang ikabubuti ni Mr. Kibuloy na yan. Mas humble before God and proclaim to the whole world that he is not the true owner of the world. Dapat before siya kukunin ng Diyos, mamatay man talaga tayo lahat dito sa physical. Huwag ka lang mamatay sa spiritual kasi wala nang ano yan. That is the real death. If death is considered as eternal, yung di ka na mag-exist physically, wala, forever na yan. But the real death is the spiritual death, the second death. Yun ang dapat hindi. So, mabuti kay Kibuloy, mas repent, humble, bawiin niya. Lord, sorry, forgive me. Nagkamali ako. I am not the owner of the world. I am just your servant proclaiming your gospel, your kingdom. Ganun dapat gawin niya. Hindi kayo papaniwalain niyang mga tao sa mundong ito. Nagkaroon ka lang ng kingdom na yan, nagkaroon ka lang ng kayamanan, nagkaroon ka lang ng jet, nagpo-proclaim ka na tao ka pa rin, tatanda ka. So, di pinahiyaan siya ng Diyos. Walang ibang dapat mas repent. Yung tinayo niya na dome, 50 years from now, wala na yan. Sabihin ko po sa inyo, wala tayong pwedeng pagmamayabang sa mundong ito. So, anong nangyari kay King Herod? And the people gave a shout saying, it is the voice of God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not the God the glory. And he was eaten of worms and gave up the ghost. Instant. Kinain kagad siya ng uod. Hindi na nakahintay yung uod sa kanya. Magnas. Press na press, yun yung pinakaano ng mga uod. Lechon na nila yun. Press pa. Buto ka agad. Ganun. Kaya, mahirap talaga na i-avoid natin ang truth of God. You cannot go against the truth, but must be for the truth. Praise the Lord. So, gusto ng Diyos ibalik ang tao sa totoong Diyos. Gusto ng Diyos wag malihis ang mga tao sa mundong ito. Will it be by a leader? Will it be by idols? Idols, these are the so-called leaders in the old days whom they have made statue and they worship. Gusto ng Diyos, sirain lahat yan. Lahat ng mga taong nagpo-proclaim dito ng mga leaders in the place of God, pahiyaan niya ng Diyos. Para ang mga tao maggawa ng covenant sa Diyos. Dito tayo sa totoong Diyos, kay Lord Jesus Christ, maggawa ng covenant. He is the only legit. Kaya nga sinabi niya yan, I am the only way, I am the only truth, I am the only life, because He is the legit Savior of mankind or humanity, and He is the legit true God. Wala nang iba. Anong gusto ng Diyos? Ito ang dapat mangyari. Basa, Jeremiah 31 verse 33. Praise the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Na ang mga tao umalis na sa idols, ang mga tao wag maniwala sa mga leaders na nagpapanggap na katulad sa isang owner of the world. I-abolish yan ng Diyos. At gusto ng Diyos, doon tayo sa Kanya. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Example lang niyang Israel. Modelo lang niyang Israel. Nagsimula lang sa Israel, but when in fact this is to all people of the world. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts. See? Hindi kayo
Nagsimula ka sa maliit na grupo, lumaki yung grupo mo, yumaman ka, naging world-renowned preacher ka o leader ka. Tapos, nagmayabang ka na, nagmataas ka na, nagproclaim ka na, you are the owner of the world. Sisirain ka ng Diyos, 100%. Huwag tayong malihis sa kanyang law. Huwag tayong malihis sa kanyang commandments. Ito namang mga nakatagapagpakinig, dapat sila yung unang nagsaway sa leader nila. Pastor, huwag yan. Delikado tayo dyan. Wala puri pa ng puri, palakpak ng palakpak, suporta ng suporta. Sino ang nasasagasaan? Word of God. Kailangan huwag tayong lumihis dyan. Kaya nga ang Bible nagsabi, ang kayamanan sa mundong ito. Delikado yan. Baka magkaroon ka ng pakpak. Baka lilipad ka. Magmataas na ba? So gusto ng Diyos, huwag tayong lilihis sa kanyang law. Kaya ilalagay ng Diyos ang kanyang, kailangan yung commandments, yung word of God, yung truth of God, yung law of God, ang nasa isip na sa puso natin. Hindi yung kay basta anong sabihin lang ng tao, ng leader, na hindi naayon dito, maniwala ka pa rin. Hanggang yung salita na ng tao na sa isip na sa puso mo, no, that ought not to be happened. Let the law of God, the words of God, must be nandyan ang nasa puso natin. Yan yung guide natin eh. And write in their hearts, and I will be their God. Yan ang maganda. Siya yung ating magiging Diyos na true and genuine God. Dahil yung word niya nasa puso natin, hindi natin nilalapas tanganan. And they shall be my people. Let us not proclaim that we are of God, but let God proclaim that we are His people. Praise the Lord. Yun ang pinaka-importante. Paano magagawin ng Diyos yan? And that is not only exclusive for any group. This is open for all people of the world. Nobody can claim we are like this, we are like that. You are not. No! Only God can proclaim it. Siya lang ang nakakaalam. But we have the guide. We have the so-called standard, the Word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo naman na naniwala kay Lord Jesus at yung Word of God yun ang nasa isip puso natin at ginagawa natin. Huwag tayong magkumpiyansa. Baka sa maliit na pagsubok, matumba ka. Sa malaking pagsubok, hindi ka natumba. Sa maliit na pagsubok, natumba ka. So, let us all look all angles of any test or temptation na hindi tayo mawala, hindi tayo matumba. Ang takot sa Diyos ang susi niyan. Praise the Lord. Kaya baka yung mga pangako ng Diyos na atin nang natamo at marami pang darating, baka hindi natin matanggap yan pagdating ng panahon. Huwag tayong magkumpiyansa. Basa. Hebrews 4:1. Praise the Lord. Let us therefore fear, lest the promise being left to us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Yan. Matakot tayo. Baka maya-maya yung pangako na iniwan niya sa atin na makapasok tayo sa kapahingahan, baka hindi na natin ito kakamtin. Bakit? Paglilihis ka sa law, sa commandment, sa word of God, maglihis ka na. Ang leader magpo-proclaim na ng title ng Diyos. Wala na, lihis na yan. O kaya gagawa ka ng mga estatwa ng ninuman na mga personalities dito sa Bible. Lihis na yan. Kaya ang kailangan ng mundo ngayon, repentance. Accept the truth and let the word of God and let Jesus be proclaimed. Lahat ng sasakyan ko, nilagyan ko talaga yan. Proclaim Jesus. He is the only Savior of all humanity. Praise the Lord. Para pag mabasa ng mga tao, Jesus is the only Savior. Kahit hindi ko sila membro, pag makita nila, baka ma-convince sila. Then they will be proclaiming Jesus also.
Kaya yung promise ng Diyos, mag-ingat tayo. Maraming kumpiyansa sa mundong ito. Pero pagdating ng panahon, failure. Bakit? Walang takot sa Diyos eh. Basa. Matthew 7:21 hanggang 23. Praise the Lord. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Yan. Maybe they are saying the true statement, but before they rest or they died, bumalik sila sa kasalanan. Useless. Huwag kang magkumpiyansa. You cannot claim the past which you have done before God if namatay ka sa kasalanan. You cannot benefit those past. Tandaan natin yan. Ang salvation is not yesterday. Ang salvation is not the past. Neither the future. Sabihin mo, malapit na akong magbuong puso, malapit na akong magdibdiban, malapit na akong mag-surrender ng 100%. Hindi mo makinabangan yan, hindi pa yan nangyari. Salvation is now. Salvation is today. Sino ka? Sino ka tayo ngayon? Diyan babasihan ng Diyos. Gusto mong ma-carried yung mga past mo na ginawa mo na paglilingkod sa Diyos. Ang kontrata na binigay ng Diyos sa atin, be thou faithful unto death. Praise the Lord. Ito, kumpiyansa sila. Masyado silang nanalig sa mga past nila, serving God. But sa present na buhay nila, they are found worker of iniquity. So kung ano yung present na buhay nila at doon sila namatay, doon kahahatulan. Kahit ano pang sabihin mo, you've been serving God 50 years, you've been serving God as a pastor, as evangelist. Pag namatay ka dyan sa kasalanan, sabihin ng Diyos, I do not know you. What you are telling. You are worker of iniquity. Doon ka namatay sa kasalanan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, fear God. Takot tayo sa Diyos. Para yung promise niya of entering into the rest. Hindi tayo come short of it. Hindi maabot ba? So to make it sure na ligtas tayo lahat at ang buong mundo. Last verse. Matthew 7:26 and 27. Praise the Lord. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Yan. Huwag natin gawin yan. Nakinig ka ng Word of God. Pagdating ng pagsubok, hindi mo in-apply sa buhay mo. Tingnan mo yung nangyari sa first saying, Father, forgive them for they know not what they do. Si Jesus man nagsabi noon, love your enemy, pray for your enemy, and bless that hate you. Ngayon, nangyari sa buhay niya na actual. He was hated. He counted as their mortal enemies among Sadducees and Pharisees. Hanggang pinapatay siya. Pero anong ginawa ni Jesus? Father, forgive them, for they know not what they do. He counted them as innocent, and they are worthy of forgiveness. And he prayed and he blessed his enemy. Praise the Lord. Can you do that to anyone? We have to do that. Maya-maya, yan pang maliit lang na bagay sa tingin natin, yung pala, hindi mo nagawa. Yan pala ang maging Istanbul mo. Kasi wala kang takot sa Diyos. Dinisregard mo yung example ni Jesus na ginawa niya. Hindi pwede yun. Gusto mo talagang maligtas, looking unto Jesus. Those who look for Him or to Him
shall appear without sin unto salvation. So lahat ng mga ipinakita ni Jesus na ehemplo, wag tayong mag-skip. Ay, yan lang hindi ko magawa. Sorry Lord, I cannot do it. Bala ka. Pagdating ng panahon, sabihin ni Jesus, I do not know you. You worker of iniquity. Kasayang naman. Paano wala kang takot sa Panginoon? Hindi mo sinasapuso yung kanyang batas na kanyang ginawa at in-apply. Siya lang nakasunod sa batas. Kaya, therefore, to make it sure, listen, read, and obey all His commandments. That is complete. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya, magawa lang yan pag may takot tayo sa Diyos. Huwag kang matakot sa tao, huwag kang matakot sa sarili mo. Doon tayo matakot sa Diyos para complete yung ating submission sa Kanya. At ano mang mangyari sa mundo. What if dito yun sa Pilipinas nangyari? What if sa buong mundo yayanigin ng Diyos? See? But if you have a real and a genuine God, He can save. Anyway, kahit walang earthquake, mamamatay man lahat. Maghintay ka pa ng earthquake para mamatay ang tao? Look at the cemetery. Puno na. The cemetery are expanding and expanding and expanding. Memorial Park, bata pa ako. Nangungulik yung collector sa nanay ko. Nay, June na nimo magbayad sa lote sa Memorial Park. Magkano lang yung monthly ni nanay ko? Parang 10 pesos lang ba yun noon? Mura masyado. Napuno na. Ngayon, nag-expand na naman sila. Di ba nasa Bible yan? Hell is expanding. What is hell? That is the burying place for the dead. So itong literal na libingan, nag-i-expand. Tingnan mo ang mga negosyo ngayon. Sabi sa akin ni Ma'am Inday Duterte. Hindi si Sarah ha, baka sabihin si Sarah. Si Sister Inday Duterte. Pinakamaganda talaga ang negosyo. Puninarya. Bakit? Sabi mo yan. Paano yung ang relative ni Sister Rose, yung sinerbisan namin, namatay? Walang bakanting puninarya. Puno. Sa atin pa pinakamagandang negosyo. Mamamatay naman talaga ang tao. Reality yan eh. Kahit walang earthquake, yes. Kahit walang pandemic, yes. Natural yan. So saan tayo matakot? Doon sa Diyos. Praise the Lord. Kaya, put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. Doon tayo sa Diyos. Matakot. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.